Kamusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. So sa video ito mga kaibigan, magbibigay lang ako ng ilang mga tips para makaiwas tayo sa mga online scammers, sa mga online sellers na scam. Even si Teacher Kevin PH, I've already experienced to be scammed, no? Meron din kasing ibang mga shops sa Lazada or sa Shopee na kung saan scammer sila. Pero ang kagandahan mga kaibigan, unti-unti nang tinatanggal ni Lazada, ni Shopee, yung mga sellers na merong bad reviews or shall I say, puro pang-scam yung ginagawa. There are only few tips na pwede kong ibigay mga kaibigan, no? As per experience ko din bilang isang consumer, katulad ninyo, bilang isang shopper. Kapag naghahanap kayo ng product online, make sure na tignan ninyo, number 1, tignan ninyo yung ratings. Pero huwag kayong magpakampante doon sa ratings mga kaibigan kasi pwede rin pong dayain yon. Alright? Kailangan nating i-check yung ratings. Kung mataas ba ang ratings, okay na tayo doon, mataas ang ratings, that's good then. Pangalawa mga kaibigan, check kung ilan na ang bumili at na-sold sa item na tinitignan ninyo or binabrowse ninyo online. Marami na ba silang nabentang product? Marami na bang bumili sa product na ito? Kung marami na, okay, pasado tayo doon mga kaibigan. Pangatlo, check reviews. Tignan niyo kung okay ba yung mga reviews. And in terms of reviews, huwag kayong magpapadala sa mga parang auto-review, kumbaga mga kaibigan, na parang robot sila kung magbigay ng komento. Mapapansin nyo naman yun eh. Madedetermine natin kung ano ang comment ng isang tao at ng isang robot. Or, for example, naka-program. Meron kasi tayo nababasa online na parang yung comment ba't ganun yung Tagalog niya? Ba't ganun parang pare-parehas yung sinasabi nila? Magtaka na kayo doon mga kaibigan kahit gaano pa kadami ang reviews na meron doon. Pang-apat mga kaibigan, i-check nyo rin yung mga images. Baka mamaya yung mga pinaglalagay ng mga taong nagre-review doon ay downloaded images pala at hindi real-time, no? Panglima, pwede naman tayong magtanong, makipag-comment sa mga ilang nagbigay ng ratings or ng review kung okay ba talaga yung product. Di ba? At ang pang-anim natin mga kaibigan, i-browse ninyo si seller. Bisitahin nyo ang profile or ang background ng mga sellers, ng mga shops mga kaibigan. Tignan ninyo kung merong proof of high ratings doon at legitimacy. Makikita naman natin yan kung maraming followers, mataas yung review overall ratings ng seller, that means legit yon. And with those steps, following those steps, I believe, may iwasan natin ang may scam. Yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Shop wisely.